Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, narinig ng mga Pariseyo na napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. Kaya't nagkatipon-tipon sila at ang isa sa kanila na dalubhasa sa batas ay nagtanong upang subukin si Jesus. Guro, alin ang pinakadakilang utos ng batas? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong isip. Ito ang pinakadakila at pangunahing utos. Ang ikalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nauuwi ang lahat ng batas at ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsimpo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At magandang umaga rin sa ating mga kaibigan na sumasali sa ating online mass. Hindi po natin maikakaila, mga kapatid, na ang mga Israelita at ang mga Hudyo na naglakbay mula sa Ehipto patungo sa lupang pangako, dumating sila sa isang punto na sa kanilang mismong paglalakbay ay nagkagulo sila sapagkat hindi malinaw sa kanila ang mga alituntunin ng Diyos na nagpapakita at siyang tumawag sa kanila papunta sa lupang pangako. Kaya nga sila'y nanalangin at humingi ng tulong kay Moises na siya namang nagpunta sa bundok ng Sinai upang humingi ng mga kautusan mula sa ating Panginoon. At alam na po natin ang buong kwento na si Moises ay tumanggap ng 10 utos ng Diyos upang nang sa ganon maging gabay ng mga Hudyo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang mga batas na ito, mga kapatid, ay ang 10 utos na inaasahan sana na magiging alituntunin, gabay, upang mapalalim nila ang kanilang ugnayan sa ating Panginoon. Sapagkat sa panahon ni Moises, naroon ang isang malaking tukso sa mga Hudyo na sumamba sa mga Diyos-Diyosan na hindi totoong Diyos. Subalit ang naganap ay sa paglipas ng panahon, ang 10 utos na nararapat sanang sundin upang ilapit sila sa Diyos, ito'y unti-unting dumami ng dumami sapagkat nagdagdag ng mga iba pang mga batas ang mga Pariseyo at mga Saduseyo upang sundin ng mga Hudyo. Sa huling pagtutuos, nagkaroon po ng additional na 913 batas, nadagdagan pa ng 365 batas ng pagbabawal at isa pang 288 batas ng ritual. Kaya't ang mga taong sumusunod na dati 10 utos lamang, biglang naging libo-libong utos. Kaya ang tanong nila, alin ba rito ang tunay na mahalaga? Nagkaroon po ng malalim na pagtatalo, naging dahilan kung bakit ang mga Pariseyo at ang mga Saduseyo ay nagkahiwalay sapagkat hindi na po nila alam kung alin dapat nilang sundin. Lagi na lamang silang nagtatalo. Ang batas ay nagiging isang ritual na lamang, subalit hindi nanggagaling sa puso. Ang batas ay naging isinasa ulo lamang, subalit hindi naman isinasa puso na siyang dapat nating dahilan. Kaya't upang ilagay ang ating Panginoon sa isang sitwasyon ng kahihiyan, sinubukan nilang tanungin ang ating Panginoon, Panginoon, alin po ba ang pinakamahalagang batas sapagkat daan-daan na ang dapat naming tandaan? At ang sabi ng ating Panginoon, iisa lang ang batas.
At ang batas ay mahalin mo ang Diyos ng buong isip, ng buong kaluluwa, ng buong puso. At ang ikalawa ay mahalin mo ang iyong kapwa. Ang ating Panginoon po, mga kapatid, isa lang ang tinatanong, nagdagdag ng ikalawa, sapagkat napakalinaw sa Kanya na ang unang batas ng pagmamahal sa Diyos ay hindi po talaga natin maiiwalay sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Alam niyo mga kapatid, ito po ang aking mismong naging karanasan kung bakit po ako nagpare. Kung babalikan ko po ang aking buhay, ako po ay isang ordinaryong binata lamang noon na hindi naman po talaga nagsisimba. Kaya't lagi na lamang po ako hinahatak ng aking nanay upang magsimba hanggang sa unti-unti po naramdaman ko ang pagmamahal ng Diyos sa aking pagsisimba. Hindi ko rin po maikakaila nang ako'y napalapit sa Diyos at nagsimulang magbasa ng salita ng Diyos, naramdaman ko po na hindi po ito sapat. Na sinasabi ko sa Diyos, Panginoon, mahal kita, para kailangan kong may gawin. Kailangan kong kumilos. Hindi ko po maikakaila noon, mga kapatid, nung ako po'y high school nang nalapit na ako sa Diyos, naghahanap po ako ng ang gagawin talaga, even to the point po, na hindi ko po makakalimutan na tumatakas po ako ng aming bahay upang magtulak ng kariton ng isang naghahanap ng basura upang samahan siya. Umabot po ako sa puntong iyon na napagalitan po ako ng aking nanay nang nalaman nilang ako'y nagtutulak ng kariton ng mga basurero sapagkat nararamdaman ko ang kagustuhan kong maglingkod. Pagkatapos po nun, hindi rin po naging sapat. Naisipan ko pong pumunta sa squatters area at magturo ng katisismo sa mga bata. Pero hindi pa rin po sapat. Ewan ko ba, ganyan ata ang pag-ibig. Ang pag-ibig po ay hindi po talaga kayo mapapalagay. Laging naroroon ang kagustuhan mong magpasaya ng ibang tao. Ito ata ang pag-ibig. Hindi lamang magpasaya ng Diyos, kundi magpasaya ng ibang tao. Unang karanasan. Ikalawang karanasan ko po, naalala ko lang po ang aking isang tiyuhin na sinamahan ko pong mangligaw noon, no? Noong ako po'y bata pa. Sabi po nung alam mo, sabi sa tiyuhin ko, alam mo, hindi ka mamahalin ng minamahal mo. Kung gusto mong mahalin ka ng minamahal mo, ligawan mo yung mga kapatid at nanay at tatay. Sapagkat mahal niya yung mga nanay at tatay niya. Ginawa po ng tiyuhin ko. Niligawan nga po yung kanyang mga kapatid at nanay. At nung napalapit po ang tiyuhin ko doon sa mga nanay at tatay at kapatid, yung nililigawan po niya, napalapit din. Sapagkat mahal niya ang kanyang minamahal. Hindi po talaga natin maiwayway, mga kapatid, na kapag ikaw ay tunay na nagmamahal sa isang tao, mamahalin mo ang kanyang mahal. Mahal mo ang mahal ng mahal mo. Di po ba? Ito ang isang katotohanan dapat nating tanggapin, kaya't hindi po pwedeng bitawan ng ating Panginoon na kapag sinabi niyang mahal mo, mahalin mo ang iyong Diyos, hindi pwedeng hindi niya sabihin, mahalin mo ang iyong kapwa. Tatlong puntos na baka maaaring pag-isipan natin sa ating pagbasa, mga kapatid, sa mga oras na ito. Una, puntos na magandang pag-isipan. Magkakambal ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Nasa salita natin ang pangakong magmahal sa Diyos, subalit nasa gawa natin ang pagpapakita ng katuparan ng pagmamahal natin sa Diyos. Hindi po natin nakikita ang Diyos. Kung kaya't upang mahalin ng Diyos, kinakailangan mong mahalin ang mga mahal niya. Sapagkat nasa gawa ang tunay na pagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos. Kaya nga po sabi ni San Juan sa kanyang sulat, paano mo mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita kung hindi mo kayang mahalin ang iyong kapwa na nakikita mo? Ito po ata ang unang katotohanan, mga kapatid, na magkakambal ang pagmamahal sa Diyos at ang pagmamahal sa kapwa. Kung hindi mo mahal ang iyong kapwa, hindi mo talaga mahal ang Diyos.
Ikalawang punto ng ating pagbasa, magandang maunawaan ng pag-ibig, mga kapatid, ay bumabagabag. No? Hindi niyo po pwedeng sabihin, alam mo, mahal na mahal kita, napakasaya ko. Hindi po eh. Ang tunay na pag-ibig, bumabagabag, hindi ka mapakali kapag ang minamahal mo ay may mga alalahaning daladala. Di po ba't lagi natin sinasabi sa ating mahal sa buhay, hindi ka naman mapakali, ano bang iniisip mo? At sasabihin ng minamahal mo, may problema kasi ako. O sige, tutulungan kita. Ang pagkabagabag ng minamahal ay nagiging ating pagkabagabag. Ang Diyos natin, ang kanyang bukang bibig sa Ebanghelyo ay ang laging pagmamahal sa kapwa, pagtulong sa mga nangangailangan, pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapatawad sa mga taong nangangailangan ng kapatawaran at unawa. Ito rin ba ang nasa puso mo? Nababagabag ka pa, kapatid, ngayong panahon ng pandemya na marami ang nagugutom? Alam po ba ninyo na sinabi po ng ating gobyerno sa simula ng pandemya na more or less between 5 to 10 million lamang ang mawawalan trabaho sa panahon ng pandemya? Subalit sa latest survey, ayon po sa huling survey ngayon, nasa 60 million na po ang mga Pilipinong naghihikahos sapagkat it's either wala silang trabaho o pumapasok labang sila ng 2 o 3 araw sa isang linggo. Marami pong nahihirapan ngayon. Nababagabag ka ba na maraming nagugutom ngayon? Kung hindi ka nababagabag, hindi ka pa nagmamahal sa ating Panginoon, sapagkat ang pag-ibig ay bumabagabag. Ang tunay na nagdarasal sa Panginoon, mga kapatid, ay nakakaramdam ng paggabagabag, sapagkat nararamdaman niya ang puso ng ating Panginoong hirap na makakita ng mga taong nahihirap. Sa amin pong retreat sa mga Jesuita, mga kapatid, meron po kaming isang panalangin doon na ang isang nagre-retreat ay iniisip po namin na ang Santissimo Trinidad ay nasa langit at sila po'y tumitingin sa lupa at makikita nila sa lupa na ang tao ay nagkakagulo, nahihirapan at punong-puno ng kasalanan at kadiliman. At dahil dito, ang pag-ibig nila na bumabagabag, sila'y nagkaroon ng iisang desisyon na ang anak Diyos, si Jesus, ay tatalon mula sa langit upang samahan ang mga taong naghihirap, upang sila'y ating o kanilang iligtas. Ikalawang punto, tulad ng sabi ko, ang pag-ibig ay bumabagabag. Ikatlong punto, mga kapatid, na dapat nating tandaan, mahal mo ang mahal ng mahal mo. Kung titingnan po natin ang kwento ng talinghaga ng mabuting Samaritano, naroon po ang pagnanasa na maunawaan po natin na hinahamon tayong mahalin ang ating kapwa, na hinahamon tayong kalimutan ang ating sarili upang bigyan ng kapakanan ang ating mga kapatid na nangangailangan. Mapapalad po tayo sa mga sandaling ito, mga kapatid. Tayo po'y tunay na nahihirapan sa panahon ng pandemya. Pero alam po ba ninyo na mas maraming mga taong mas hirap na hirap ngayon? Hindi ko po maikakaila na ako po'y laging nababagabag kapag ako'y nakakatanggap ng text ng mga kapatid kong nasa bilangguan sa Correctional Institute for Women, pati na rin po sa ating mga kapatid na nasa New Bilibid Prison. Siksikan, dikit-dikit. Hindi na po nila alam kung anong ibig sabihin ng physical distancing, sapagkat kahit anong gawin nila, hindi po nila maikakaila na sila'y dikit-dikit talaga sa loob ng bilangguan. Marami pa pong mga paghihirap ang nagaganap sa ating mundo. Pero ang tanong, mahal mo ba ang mahal ng ating Panginoon? Sapagat ang tunay na nagmamahal, minamahal niya ang kanyang mga minamahal. Kaya nga, mga kapatid, sa pagtuloy ng ating pagdiriwang, alam natin na napakaraming mga batas
hindi lamang ng ating simbahan, kundi ng ating pamahalaan, kundi ng ating paaralan, kundi ng ating mga komunidad at pamilya. Napakarami pa pong mga batas na dapat nating tandaan, sunduin o sundan. Pero alam niyo mga kapatid, tama ang ating Panginoon. Isa lang naman talaga ang batas. Mahalin mo ang Diyos. At kapag minahal mo ang Diyos, matututo kang igalang ang lahat, sapagkat ayaw mong masaktan ang mga minamahal ng Diyos. Gusto mo silang paligayahin, sapagkat sa pagpapaligaya ng mga kapatid nating nasalanta ng pandemya, ang Diyos ang una nating pinapaligaya. Nasaan ang puso mo ngayon? Nasaan ang pera mo ngayon? Nasaan ang panahon mo ngayon? Nasaan ang talino mo ngayon? Nasaan ang lakas mo ngayon? Sabihin mo sa atin mga kapatid kung saan mo ginugugol ang iyong oras, ang iyong talento, ang iyong lakas, ang iyong mga isip at puso, at sasabihin ko sa iyo kung sinong mahal mo.